Ayan, hello, this is Irene Berkeley siya. Nagbabalik, nagtatambay muli sa inyong Facebook. So, ayan guys, ang video na ito is patungkol sa selos. Okay. Ano nga ba ang selos guys? Kung tatanungin kayo, bakit kayo nagsiselos sa inyong partner? So, anong paraan kayo nagsiselos? 'Di ba? Minsan hindi natin maiwasan na magselos tayo. Kahit sa mga kaibigan niya, minsan kaibigan niyang babae, syempre. Sino hindi makakapagselos nun is mas caring pa siya kaysa atin, di ba? So alam ko diyan na may mga naka-relate sa mga video ito. Ayan, panoorin niyo po ito hanggang dulo. Ayan, magbibigay ako ng top 5 kung bakit nagsiselos ang isang babae. Kasi babae din ako. Ayan, okay boys, makinig kayo ha. So, ayan. Number 1 sa top 5 ng bakit nagsiselos ang iyong partner. So, ayan. Number 5 is kaibigan mong babae. Ayan. Boys ha, boys. Kaibigan mo lang sila. May girlfriend ka. Kaibigan, girlfriend. Sa simula pa lang sana, pumili ka na. Okay? Kung gusto mo hindi magselos yung partner mo, iwasan mong magdikit-dikit sa kaibigan mo. Kasi kaibigan lang kayo eh. Verbal na pag-uusap, okay lang yan. Pero yung masyadong close na kayo, iba na yun eh. Kasi, syempre, yung instinct namin na babae, malakas, maradar, para kami mga NBI. So, ayan, iwasan yung mga girl yung barkada na maging close masyado. Alam ko barkada kayo. Mas nauna kayo maging barkada. So, syempre, kasi nagmahal ka, sinuyo mo siya, pinili mo siya. So, syempre, alagaan mo yung, sensitive soul, sensitive feelings. Kasi minsan may mga babae din na medyo very sensitive, actions mo towards the other people. Syempre, nakakaselos. So, dapat yung iwasan mo. Hindi man sinasabi ng girlfriend mo o ng partner mo, o hindi ko man sinasabi kasi babae ako. Example, ako yung girlfriend mo, hindi ko sinasabi, so nagsiselos ako. Ikaw na mismo sanang mag-isip kung karapat dapat bang pagsilusan ng actions mo towards that person. Diba? So, ayan. Yan yung number 5 natin. Ayan. Sa top 5 natin, number 2. Kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nagsiselos yung mga babae. Ayan, boys, makinig kayo ha. Okay, number 2 is, online ka sa messenger. Tapos, hindi mo malang sinin yung message niya. Yan, guys. Nakakapagduda yun. Siyempre, online ka. Hindi mo sin yung message niya. Napakataas na message ng girlfriend mo. Tapos, ilang minuto ka na, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, hindi mo pa rin siya nasinin. So, ano ibig sabihin yun, guys? Boys, anong gusto niyo iparating doon? Anong meron doon? Siyempre, kung hindi man lang kayo, hindi mo pa gusto magchika-chika sa girlfriend mo, hindi mo nang gusto makipag-usap sa kanya, isin mo, mag-iwan ka ng kaunti message na ganito, may ginagawa ako, may kausap akong tao na ganito, para hindi siya magduda ng napakalaki na kung saan na umaabot yung iniisip niya. Iwanan mo siya na ganito na love. Ito, may kaibigan na akong kausap. Ayan. So, kung pwede, kung may mga mag-send ka ng screenshot para hindi siya masyadong magduda, di ba? Yung simpleng galawan lang ba, hindi naman masyadong malakihan yan. Sa pag-iingat lang na hindi masira ang inyong pagsasama, ang inyong binuong pagmamahalan, ikaw na mismo yung magbigay ng ideya kung paano resolbahin ang sitwasyon na iyon. Kung makapag-send ka ng screenshot, kung wala lang sa iyo, mag-screen ka ng screenshot, ayun na ito ang pinag-usapan namin. Ayan, kung ako ang girlfriend mo, tapos tinanong kita ka bakit hindi ka una, tapos nagagalit ka, syempre mag-isip ako, diba? Masama. Bakit ka nagagalit? Para kasing guilty. Okay? So, ayan, online ka, tapos ilang minuto na, hindi mo na-replyan. So, syempre, nakakapagselos yun, guys. Boys, ha? Kaya, alam nyo na, number 2 yun. Online kayo, tapos hindi sinin. Hindi man kayo nag-iwan ng message na ganito, may importante kayong kausap. So, ayan. Sa top 5 natin, number 3 na tayo, guys. So, ano nga ba ang nakapagsiselos towards your partner na babae? So, yan. Number 3 is yung nagla-likes ka sa ibang post na hindi mo man lang nilike yung post ng girlfriend mo.
Boys, bakit ganun kayo? Makapag heart kayo sa ibang post, grabe. Makapag-comment kayo, grabe. So, isang like mo lang sa girlfriend nyo, hindi nyo magawa. So, ano yung ibig sabihin nun? Alam kong may ibang lalaki dyan na low-key. Kahit hindi nyo na lang i-heart, yung like lang. Syempre, di ba? Kasi ma-appreciate namin yung mga babae pag yung mga post or video na ina-upload namin patungkol sa amin or sa family or friends, pag na-like ng jowa namin, it means nag-care siya. Isipin nyo naman na, alam mo, wag nyo isipin na masyado kaming ma-demanding. Hindi yun ma-demanding. Kaunting gesture lang yun na nakakapagpalambot sa aming puso, nakakapagpagaan ng feelings namin. Kasi yung partner namin is like yung mga picture namin. Maano man siya isipin, ayun, napaka-irritable man isipin, pero guys, hindi naman sa ganun yun. Yung konting gesture mo lang na mag-like sa mga picture ng girlfriend mo, diba? Napakalaking tulong na yun na maging close kayo. Makakatulong yun na maging close kayo. Huwag mo na siyang i-heart, kahit i-like mo man lang. Basta, huwag lang yung post siya ng post ng mga video, pictures, ni isang like mo wala. Ano ibig sabihin nun? Masyado ka na nasubrahan sa pagka-low-key mo. Okay? So, ayan. Top 4 na tayo sa top 5 kung bakit nagsisilos ang inyong partner. Ayan. Ayan, boys, makinig kayo ha. Kasi jowa-jowa nyo yung girlfriend ninyo, sinusuyo-suyo ninyo, tapos naging kayo na, tapos wala na, parang call na lang kayo kasi syempre nakuha mo na, kayo na, hindi mo na ginagawa yung dating ginagawa mo, hindi pa kayo na naging kayo. So, huwag masyadong makampante, okay? Kaya minsan yan na pinag-aawayan yung kahit mga konting bagay lang kasi masyado na kayong kampante. So, yan. Number 4 is yung nagko-comment kayo sa mga post ng ibang tao. Yung comment na sobrang, alam natin joke lang, pero parang sobra na din, di ba? May mga comment kasi na minsan sobrang sweet na nila, na akala mo sila na yung magjowa, yung parang, yung sa loob ng comment na yon magbarkada or mga kakilala, tapos parang pinipeer ka doon sa chat comments na may babaeng nag-comment din, tapos pinipeer ka, tapos sinasabihan na, uy, ganito kayo, oh. Diba? Nakakapagpaselos. Uy, ganito kayo, oh. Hala, bagay kayo. Diba? Tapos pag-usapan, diba? Nangliligaw ka noon sa kanya. Ano nangyari? Ba't di naging kayo? Oh, ayun na yun. Tapos nakita ng girlfriend mo. Tapos, alam mo na, sa simula ng chat niyo, sweet ka sa kanya, sa babae na yun. Siyempre, nag-overthink na yung babae. Kaya yun, iwasan yung mag-comment na masyadong ma-sweet sa ibang tao, sa ibang babae. Sa mga lalaki, okay lang yun. Pero pag sa babae, guys, pag sa babae, boys, iwasan niyo. Kasi, syempre, nasa loob na kayo ng relationship. Diba? Magsiselos yung partner ninyo. Kasi, hindi magsiselos yung babae pag hindi sila nag-care sa iyo. Malalaman mo lang doon na hindi siya magsiselos. Hindi na siya nag-care sa iyo. Parang baliwala lang sa kanya na kahit sino pa yung ka-comment mo, kasi sino pa yung ka-chat mo, wala na. Wala siya pakialam kasi hindi siya nagsiselos na. Kasi hindi na siya nag-care sa iyo. So guys, huwag niyo pabutin na dumating ang araw na yun. Okay? Okay, present tayo sa top 5 natin. So, ayan, top 5. Kung bakit nagsisilos ang iyong partner na babae. Okay, ito, number 5 na tayo, guys. Okay? So, yung may ka-chat ka sa messenger, ayan, kung saang mga tapos, may nabasa doon ng kaibigan mo na, medyo may mga sensitive na words, tapos, dinilit mo, biglaan. Boys, anong ibig sabihin nyo? Bakit nyo dinelete? Diba? Bakit nyo dinelete? Anong meron doon? Bakit kailangan i-delete? Yun. Malaking gulo na yun for sure. Kasi nag-overthink na yung babae eh. May mga message na dinelete mo. Hindi mo dinelete yung overall conversation. Pero may mga part ng
mensahe mo at mensahe niya na dinelete mo. So parang nakakapagduda, di ba? Makakapagduda talaga yun, I swear. So yun guys ha. So ayun, yun lang yung top 5 natin. Medyo konti lang yung video na ito, konti lang yung naibigay ko kasi ang mga sinasabi ko ngayon is binibase ko sa experience ko. I don't know sa ibang babae, pero kasi ako, I admit na I am overthinker. Yes, I am overthinker. So, kaya siguro wala akong mga relationship na nagtatagal. Kasi I'm overthinker talaga. I'm trying to get over sa pace na ito. Pero, I can't do it immediately, but slowly. Okay? At siguro, pag dumating yung araw na may lalaki talagang, alam niya kung paano i-handle yung isang overthinker, I don't know kung when siya darating. Pero I'm still hoping naman na darating talaga ang taong parang, ang taong iyon na makahandle sa akin. So, ayan guys, thank you so much for watching this video. Ayan, huwag natin kalimutang i-follow yung aking page at i-like yung mga videos ko guys. Ayan, and share as well para alam nila na kung bakit nagsisilos ang inyong mga jowang babae. Ayan, bye!